Ito talaga ang mangyayari kapag marami tayong mga puno sa paligid. Ang dami rin nating wawalisin ng mga dahon. Yung kakawalis mo lang tapos maya maya ay may mahuhulog na naman ng mga dahon. O siya, natapos na rin ako maglinis ng paligid namin at balak ko nga maglalagay ng mga black soil dun sa mga pichay namin. Kukuha lang tayo dito ng itim na lupa sa pinag-ulingan nga namin para mailagay na nga natin doon isa-isa sa mga pichay natin kasi lumalaki na nga sila. Tingnan nyo mga mare yung pichay natin. O diba may mga dahon na rin sila. Isang linggo na nga itong pichay natin simula nung nilipat ko nga sila. Sana nga lang ay may ma-harvest nga tayo nito at hindi nga tayo maunahan ng mga manok. Dahil yung ibang mga pichay mga mare ay wala na nga mga dahon. Wala naman akong ibang pagbibintangan dito kundi yung mga manok lang namin. Ang ganda nga rin ng tubo nitong isang pichay dito. O tingnan nyo ang ganda ng dahon niya diba? Todo bantay rin talaga ako sa mga manok na hindi nga sila makalapit dito. Dahil masasayang lang talaga ang pagod mo kung sakaling maubos nga nila ito. Ito rin talaga ang kagandahan na alagaan ang pichay dahil madali lang nga silang tumubo. Ang ganda nga pagmasdan ng mga dahon nila kahit maliliit pa. Tutuwa ka na lang talaga na makikita mo na maganda nga yung tubo nila. At kapag lumaki-laki na nga ito sila mga mare ay lalagyan na nga natin ito ng abono para mas lalo pa talagang gaganda ang tubo ng mga ito. At ito naman, dalawa naman sila dito. Ililipat ko na lang itong isa pag lumaki na. Marami-rami din itong mga pichay na aalagaan natin para nga may ma-harvest tayo pag malaki na nga ang mga ito. At yung iba naman na dito ko tinanim sa gilid ng bahay namin ay nilagyan ko rin silang lahat para hindi rin tayo malilito kung damo ba to o pichay. Kailangan natin lagyan ng palatandaan kaya ito ang black soil ang ilalagay natin. O siya, natapos na rin ako maglagay ng mga black soil dito sa mga pichay natin kaya ayan, hindi na tayo malilito nito. At dahil hapon na rin, maghahanda na rin tayo ng ulam para sa hapunan. Ano bang tawag sa inyo nito mga mare? Dahil dito sa amin ay bagongon ang tawag nito. Kung hindi ako nagkakamali ay susuata ang tawag nito. Pero yung mga anak ko, ang tawag naman nila dito ay bato. Paano ba naman kasi matigas naman talaga to kasing tigas ng bato. O siya, pinutulan ko na rin ito ng buntot para madali na lang siyang tanggalin pag naluto na. Sarap din talaga ito ihalo sa mga gulay lalong-lalo na pag ginataan. Marami talaga ang pwedeng paghaluan nito. Pwede rin natin itong ihalo sa ginataang gabi o di kaya ginataang labong. Dahil dito sa amin, yun talaga ang palagi namin pinaghahaluan nito. O siya, natapos na nga ako magputol ng mga buntot nito at nalinis ko na rin ito. At kinabukasan, ayan, magbibilad na naman tayo ng palay dahil hindi nga maganda ang panahon kahapon kasi umuulan na naman. Kaya hindi natutuyo itong palay dahil hindi nga maganda yung panahon. Paputol-putol nga yung sikat ng araw dahil umuulan na naman. Ganito rin ba ang panahon sa inyong mga lugar mga mare? Yung tag-init na pero umuulan pa rin. Nung natapos ko na ang binuksan itong palay, dito naman kami sa labas nagpapahangin. Ang sarap nga tumambay dito sa labas kasi ang sarap ng simoy ng hangin. At huwag kalimutang i-like and share ang ating video. At hanggang dito na lang. Maraming salamat!